Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robin Medina at ngayong araw po, August 2, 2025, araw po ng Sabado ay samahan niyo po akong pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Yes, Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa akin. Lord, maraming salamat po sa pag-iingat po sa akin. Salamat po, Lord, sa mga blessings na pinagkakaloob niyo sa pang-araw-araw. At Lord, humingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aking nagagawa. Naway, Lord, bigyan niyo po ako ng courage at wisdom upang harapin yung mga problemang dumadaan sa aking buhay. Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Ingatan niyo po, Lord, ng mga mahal ko sa buhay. Naway palagi po silang ligtas at nasa maayos na kalagayan. Lord, sa devotion pong ito, naway ang iyong makapangyarihang pangalan ng siyang maihayag, ang siyang maitaas. At ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong araw ay ano ang purpose ng prayer maliban sa humingi sa Diyos? Prayer. At ang paksa po natin ay magmumula sa Luke chapter 22 verse 42. Sinasabi po dito, saying, Father, if you are willing, remove this cup for me. Nevertheless, not my will but yours be done. At sa Tagalog naman po, Ama, kung ibig mo ilayo sa akin ng kopang ito, gayon maiwag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang sayo. At mapunta naman po tayo sa ating katuruan ngayong araw. Unang-una, prayer is aligning our hearts with God's will. Kapag nananalangin po tayo, nakikipag-fellowship po tayo sa ating Panginoon at hinahayaan natin ng kanyang will or ang kanyang nais, ang masunod sa buhay natin. Kapag nagpe-prayer po tayo, means pinagkakatiwala natin sa ating Panginoon ang lahat ng mga bagay sa buhay natin. Sa ikalawa, prayer is enjoying God's presence. Kung tayo sa pananalangin, hindi lang puro paghingi sa ating Panginoon, bagkus kumbaga yung kinakausap natin yung Panginoon, ini-enjoy natin yung presence niya, wino-worship natin siya, tinataas natin ang kanyang pangalan at tina-adore natin siya. At ang ikatlo at kaling katuruan ngayong araw is prayer is God's means of glorifying Himself. At mapunta naman po tayo sa ating applications. Unang-una, pray to be in tune with God. At sa ikalawa, pray to commune with God. At ikatlo, pray to glorify God. Sa applications natin, pinagtutungkulan na nagdarasal tayo hindi para sa atin, bagkus para sa Panginoon, para itaas ang ating Panginoon, para i-glorify ang ating Panginoon. At para po tapusin ang ating devotion, ngayong araw ay samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, thank you for that. Through Jesus Christ, I can come boldly to you in a prayer. You are near, attentive, and full of grace. Help me to seek you not only in crisis but in every moment of my day. Teach me to pray with faith, with honesty, and with reverence. Align my desires to your will. May my heart grow in love for you as I spend time in your presence. Let prayer not be my last resort but my first response. I trust in you and I rest in your listening heart. In Jesus' name I pray. Amen.
Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all.